biglaan to nagkalaglagan na napaamin na. Di nakaligtas mga kabaro. Damay nahuli. Ano ba? Hindi ko maintindihan pamagat nito. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kapanig TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Balitang viral ngayon sa mundo ng social media. Sadya talagang lalabas din ang buong katotohanan. Kahit anong pilit niyong pagtakpan ang kasinungalingan matapos ang nakakagulat na pagkapanalo sa pagkasenador. Video ni Bam Aquino nilantad na sa publiko na tila siyang sumampal ng kahiyan sa mga kakamping at lahat ng bumabatikos sa mga Duterte matapos pinagtalunan ang batas ng free tuition law sa lahat ng kolehiyo. Pero bago tayo magpatuloy madami talagang hindi naniniwala na nagpasalamat si Senator Bam, no, Senator Bam Aquino kay PRRD dahil sa pagkakapasa ng isinusulong niya, yung free tuition na yan. 'Di ba? Pero syempre may napanood din, kahit ako napanood ko din yung video na yon na talagang kitang-kita doon kung paano pinapasalamatan ni Senator Bam Aquino si PRRD. Ewan ko lang doon sa ibang hindi naniniwala, siguro hindi lang nila matanggap na ang isang Senator Bam Aquino ay nagpapasalamat sa isang Rodrigo Roa Duterte. 'Di ba? Syempre lalong-lalo na is talagang alam natin na dilawan si Senator Bam. No? Hindi nila akalain na ang isang dilawan ay makakapagsalita ng ganon. Syempre, kung si Senator Bam ay marunong tumanaw sa isang palabra de honor, no? Talagang tatanawin niya ng malaking utang na loob ang nagawa ni PRRD. Pero kung ikaw ay wala ka talagang utang na loob sa taong may nagawa sa iyo, hindi mo para pasalamatan 'yun. 'Di ba? Pero ang nakita natin kay Senator Bam, pinasalamatan niya si PRRD. No, dahil sa nagawa ni PRRD sa pag-aproba nang gusto niyang isulong. Kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, usap-usapan at trending ngayon sa lahat ng social media platform ang free tertiary education law na siyang ipinagyayabang ng mga kakamping na dapat ang i-credit lamang raw ay walang iba kundi si Bam Aquino dahil siya lang naman daw ang author nito at tanging tagapirma lamang raw ang former president na si Rodrigo Roa Duterte. Hello? Anong hindi mo pwedeng i-credit si PRRD doon? No? Hindi niyo pwedeng sabihin na i-credit lang ito kay Senator Bam. Hindi masusulong ni Senator Bam to. Hindi mabibigyan to, no? Kung hindi to pinirmahan ni PRRD. Kung hindi siya sumang-ayon dito. Kung hindi sumang-ayon si PRRD, hindi maisusulong ni Senator Bam yan. 'Di ba? So, syempre, parte din si PRRD sa pagkakasulong ng proyekto na gustong mangyari ni Senator Bam. Kaya yung sinasabi nyo na hindi dapat pasalamatan yan si Tatay Digong. Kasi ang author naman yan talaga, ang gumawa talaga yan, is si Bam Aquino. Uulitin ko, hindi yan, no? Hindi yan, mailalakad ni Bam Aquino kung walang consent ni PRRD. Pero ang katotohanan sa free tertiary education law ay hindi sa panahon ni Noynoy Aquino na ipasa ang naturang batas. Dahil kahit ilang beses pa itong ipinasa ni Bam Aquino sa panahon ni Pinoy, ay ni isa sa mga ito ay hindi naging batas. Ayon pa sa post ni Kitty Duterte. Kita nyo naman, no? Dati niya pa pala isinusulong yung free tuition na yan. 'Di ba? Kaso talagang wala talagang parang pumapansin. Napansin lang talaga yan dito sa panahon ni Tatay Digong. 'Di ba? Syempre, kung tutuusin naman, maganda naman talaga yung adhikain ni Senator Bam na magkaroon ng libreng tuition diyan sa kolehiyo. Syempre, hindi naman lahat kayang gumastos, tumustos sa pagkakolehiyo, kaya nga yung iba nagwo-working student. Hindi naman lahat ng tao mayayaman . Kumbaga, gusto rin makatulong ni Senator Bam sa mga estudyante, 'di ba? Na gustong makatapos ng pag-aaral sa kolehiyo.
So syempre, bago mo matupad yung pangarap na yon, kailangan mo ng tulong o consent ng isang tao na talagang magbibigay ng buhay doon. 'Di ba? Parang ganito yan eh. Ang isang laruang derobot, 'di ba? Ang laruang derobot na di baterya. Aandar ba yan kung hindi mo lalagyan ng baterya? Syempre, hindi aandar yan. Kailangan lagyan mo ng baterya yan para umandar. So si PRRD ang naglagay ng baterya para umandar ang gustong isulong ni Senator Bam. 'Di ba? Kaya natupad diyan at pinapakinabangan. No? Eh yung iba hindi nga pinapansin at partida na. Madaming humaharang din na mga gabinete, yung mga sa mga ano ni Tatay Digong pero hindi niya pinansin. Ganun naman si Tatay Digong, yun ang nakakabilib sa kanya. Hindi siya nakikinig sa mga gilid-gilid. Hindi siya nakikinig sa mga alitap-tap. May sarili siyang desisyon. Kapag sinabi mo kung ano yung gusto mong isulong, basta alam niya na makakatulong sa lahat, siya na mismo ang nagdedesisyon at hindi kailangan ng bulong ng iba. Hindi katulad ng iba, di ba, nagpapadala sa mga bulong. Yun ang mahirap doon. Online, and I quote, free tuition was signed into a law by a Duterte. Yet, only BAM is being highlighted, even though the principal author was Recto Pinoy even declined it before, saying there were no funds. Duterte, on the other hand, tried to find a way to fund it, end quote. Matapang na pinatunayan naman ito ni Joy Bibri every other day. And I quote, free education has been loved long before Bam Aquino arrived in the Senate. Without the political will of PRRD, that bill would be collected cobwebs until today. It could been written by anyone. Really, what really matters is the commitment of the executive to fund and implement the program. Laws like this require assurance from the chief executive, otherwise it will mean totally nothing. Take note that Bam Aquino was a senator in 2013. He had 3 full years of the 16th Congress to make it law under his cousin's presidency but wasn't able to. You know the reason why? Dagdag pa niya. Ito na naman, mga ping. Bam, okay. Like how Mama Lenny was okay. Pero you are again promoting them as earth-shaking leaders when they are not overselling na naman kayo. Liit-liit ng rule sa Pre-Tertiary Education Act. Pero kung makaasta kayo, parang it will happen because of him. Ganyan na ganyan din kayo kay Lenny noon eh. Nako, baka magtumbling kayong lahat if he voted against BP Inday's conviction and her impeachment trial. If that happens, no vote or non-conviction, I'm sure Penyo dyan ay may utang na loob si Inday. Quote, narito ang ebidensya ng video kung saan huling-huli mismo sa bibig mismo ng galing ni Bam Aquino nang nagpapasalamat ito sa dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte. Kasi hindi ka naman part ng administrasyon. But in the end, President Duterte, kahit ayaw ng mga cabinet members niya, hindi niya binito yung batas, pinirmahan niya, fully funded, fully implemented, and now, that law, milyon-milyon na ang nakinabang sa batas na yan. So, there are spaces, I think, in our governance kung saan kailangan talaga tayo Ayun! Ayun ha, kitang-kita naman natin na nagsasalita talaga si Senator Bam at talagang kinikredits niya talaga kay PRRD yung isinulong niya na kaya natupad. Kasi kung hindi talaga gagalaw si PRRD dyan, kung hindi niya pipirmahan yan, kung hindi niya papayagan yan, wala, mananatiling pangarap lang yan. 'Di ba? Yung sinasabi ko nga kanina, hindi aandar ang isang debateryang laruan kung hindi mo lalagyan ng baterya yan. No? So eto, nakita, 'di ba, na nagsalita talaga siya tungkol doon na talagang parang syempre kasama na din diyan, para naramdaman natin, parang nagpapasalamat siya. No, sa dami-dami ng mga dumaan sa kanya na tungkol sa mga gusto niyang isulong na yan, is talagang si PRRD lang yung nagbigay ng pansin. Syempre may mga nag-aano diyan na wala tayong pondo. Pero ang ginawa ni PRRD is talagang humanap kayo ng pondo para mapondohan yan. Kasi tingin ni PRRD talaga maganda yan eh. Kasi para sa mga estudyante yan eh. No? Damang-daman ni PRRD ang kahirapan ng bansa eh. At alam ni PRRD na hindi lahat ng mga tao ay may kakayahan magpaaral ng kolehiyo. 'Di ba? Talagang hangga't makakatulong yung ginagawa na proyekto ni Senator Bam, talagang gusto ni PRRD yan. Lalong-lalo na siyempre sa kinabukasan ng mga kabataan yan eh. Kaya talagang gusto ni PRRD, alam naman natin si PRRD malapit sa mga kabataan. Kaya nga galit na galit sa mga masamang bisyo yan si PRRD.
dahil gusto niyang mailigtas lahat ng mga kabataan at wag malulong sa bisyo. Gaya dyan sa gustong isulong din ni Senator Bam. Gusto niya na makatapos lahat ng mga kabataan na walang kakayahang mag-aral sa kolehiyo. 'Di ba? At matupad yung kanilang mga pangarap. Ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, these dudes out of claiming the free college tuition law, life has single-handedly made it happen, even splashing it all over TBS. It's not just one person, it's a group effort, and Congress and Senate better issue a statement to set this straight. Give credit to everyone who worked for it. But let's be deal, President Rodrigo Duterte with one stroke of his pen. Parang dito sa video, no, tuwan-tuwa yung mga nanalo si Bam Aquino, number 2 pa. Hindi biro-biro yun, number 2 siya. No, ba syempre lalakas naman yung loob ng mga niyan. Nung mga ni Bam Aquino. Ba, malakas pa pala tayo. Meron pa pala tayong asim, parang gano'n. No? Maari pa tayong manalo sa susunod. Baka mamaya, no? Baka si Senator Bam yung i-push nila sa presidential. No? Kayo mga katunay, nararamdaman nyo ba yung gano'n? Oh. Turn free tuition into law. That's the real MVP move. Hashtag. Pero kahit sabihin natin na ito yung lalaban kay BP Sara, hihirapin kay BP Sara to. 'Di ba? Si Bam, hindi syempre. Talagang iba talaga ang karisma ni Inday Sara eh. 230 did it. Ginagamit nila ang issue na yan para umingay ang dilawan. Huwag na patulan ang issue na yan. Ibigay ng credit sa tamang tao. Kasi ginagamit ng dilawan. Sabi ng mga dilawan siguro, no? Ito na ang tamang pagkakataon para tayo'y kumilos at lumabas. Diba? Samantalahin natin ang pagkaaway na magkabilang panig ang mga Duterte at Marcos. No? Baka iniisip nila, baka sawa na ang mga tao sa Duterte at Marcos sa iringgihan nila. No? Kaya kailangan pumasok na tayo rito para meron na sila talagang pagpilian at tayo'y fresh na fresh uli. Ang alitan ng BBM Sara para makapasok ulit sa Game of Thrones talaga. Give credit to all congressmen and senators who approved this bill, especially the one who created the bill for free education and state university. And of course, FPRRD who signed the bill into law. Kasi naman kayo, ngayon pa nga lang nagre-rejoice ang mga kakampings. Binasag nyo na agad ang moment nila na yung pinagmamalaki nilang reason kung bakit nila binuto. Si Bam, nakabuntot pa rin pala yung pangalan ng palamurang binabash nila. Parang estudyante la, nag-revise ng thesis. Wala ganun pa rin eh. Kitang-kita naman natin na hindi talaga mawawala yung anino ni PRRD sa lahat ng magandang ginawa nila. 'Di ba? Nandudoon talaga. Si PRRD pa rin ang naging instrumento para matupad kung ano yung gusto nilang mangyari sa buhay nila. Gaya ng mga in-endorse ni PRRD dati na tumalikod sa kanya. Hindi naman sila mananalo kundi dahil kay PRRD sa pag-endorse ni PRRD. 'Di ba? Kaso tinalikuran si PRRD. Eto naman, si Senator Bam. Tinulungan ni PRRD din. Kaya hihintayin natin ito impeachment trial ni VP Sara kung ano ba ang magiging aksyon ni Senator Bam. Kasi ito napag-usapan na natin to tungkol kay Senator Bam, no? Pero syempre inulit lang uli natin to, no? At syempre ito, no? Ito yung nire-reaction natin na madagdagan din yung kaalaman natin, 'di ba? Pero hintayin natin kung ano talaga. Ano ba talaga Kuya Bam? Ano ba talaga magiging status sa ni VP Sara pagdating ng impeachment trial? Doon natin malalaman 'yan. No, kung marunong ba siyang tumanaw ng o hindi. Tinago ng ilang mga sentences. Kung nung araw ng defense hindi sumikpot, buti na lang may malasakit yung isang pinipensahan ang thesis at nakumbinsi ang advisor. Ayun, pinirmahan and boom, the father of free tuition is back. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Banat Kapanig TV. Ayan mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.